EJ! Ikaw ang gustong kumuha sa apo ko ah! Ha! Katulad ka rin ng mga magulang mong masasama! Kailangan ko si Clarence. Kakaiba ang tugo niya. Kaya niya magpalit ng anyo kahit umaga. At gusto kong maging tulad niya. Wala akong pakialam. Dahil lalabanan kita at hindi kita urungan. Labanan mo lang akong halimaw ka. Tapusin na natin to! Matagal na akong tourist guide sa isang lugar sa probinsyang kinabibilangan ko noon. Sa isang isla kasi doon, nagkaroon kami ng kakaibang karanasan. Kasama ang dayuhan na bumisita roon upang alamin ang kakaiba at misteryosong bumabalot dito. Ang lahat ng mga nangyari doon noon ay talagang hindi ko inasahan. Upang lubos na maunawaan ang lahat, ako nga po pala si Clarence. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, Clarence! May bago tayong trabaho ngayon, oh! Ay, grabe, buti na lang talaga at tayo yung napiling maging tourist guide nung bagong dating na turista. Ay, nako, sa wakas, magkakaroon na ulit tayo ng pera. Paano ba namang hindi agad mauubos ang pera mo? Paano yan libre mo sa mga lalaking mangingisda sa isla eh? O naman, minsan tambay pa yung ginagastosan mo. Ano ba yan? Ay, nako! Ayan na naman tayo sa sermon mo eh. Hello! Hindi to kasal para sermonan mo ako ng pagkahaba-haba. Ay, mabuti pa. Puntahan na lang natin yung mga turista na sasamahan natin. Tara? Isa nga pala. Saan ba nila gustong pumunta? Hala! Munti ko na makalimutan. Kasi gusto nila pumunta sa liblib na isla eh. Ano? Teka, pumayag ka naman? Ira mo namang may sabi-sabi tungkol sa islang yun, hindi ba? Jerry naman eh. Kasi nakalimutan ko yung tungkol sa chismis ng islang yun eh. Yung nasa isipan ko lang malaki yung ibabayad sa atin, kaya umuo na agad ako. Sayang eh. Ay naku, Diyos ko naman, Jerry. Ay, pahamak ka talaga eh. Ano ba? Para ka namang bakla? Ako yung bakla sa ating dalawa, no? At saka, hindi ba? At kailangan mo ng pera? Malaki ang kailangan ni Lily sa pagpapagamot. At nangako ka sa bata na tutulungan mo siyang magbili ng gamot niya. Ay, wala na akong magagawa dahil pumayag ka na eh. O sige na, tara na. Puntahan na natin sila. Tumalon sa tuwa si Jerry nang pumayag ako. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakapunta sa liblib na isla dahil nga sa misteryosong bumabalot sa islang yon. Hindi ko nga lang alam kung totoo nga bang pinamumugaran yon ng aswang. Makalipas ang ilang sandali, ay nakilala na namin ang mga turistang sasamahan namin, sina Judy at Ate Jenny. Excited na akong pumunta sa isla na yon. Tingnan natin kung nakakatakot nga ba doon. Ikaw talaga, ang hilig mo sa mga delikadong lugar. Ate, challenging kaya pumunta sa lugar na misteryo. Tapos, pinamugaran pa ng mga aswang. Paano kung totoo mga sabi-sabing may aswang nga sa islang yan, Aber? Anong gagawin mo, ha? Kaya nga kita isinama dito eh. Para gumawa ka ng pangonta sa mga aswang na yan. Kapag nagkataong natalo natin sila, edi magiging bayani tayo. Bibigyan tayo ng limpak-limpak na salapi ng gobyerno. Alam mo, Judy, makasarili ka eh. Paano kung may mangyari masama sa atin sa islang yan? At hindi na tayong makabalik ng buhay? Alam nyo, ang nega nyo, ang mas mabuti pa umalis na tayo para hindi tayo abutan ng gabi. O siya, tayo na. Nakahanda na naman ang bangkang demotor na sasakyan natin. Let's go! Sumakay na nga kami sa bangkang demotor. Ako ang magmamaneho nun. Noong mga panahong yon, ay kinabahan ako sa gagawin namin. Pero dahil malaki ang ibabayad sa amin at gusto kong tulungan si Lily sa pagpapagamot, kaya pumayag ako. Makalipas ang ilang sandali,
Nakarating na nga kami sa liblib na isla. Biglang tumaas ang balahibo ko nang makaapak ako sa islang yon. Diyos ko naman, bakit parang naninindig ang balahibo ko rito? Judy, bumalik na tayo. Kakaibang nararamdaman ko sa lugar na to. Diyos ko naman sa inyo. Para kayong timang. Kadarating nga lang natin eh. Tapos aalis agad tayo. Sayang naman na ibinayad ko rito, no? Ako rin eh. Parang ibang nararamdaman ko sa lugar na to. Eh di umalis na kayo. Iwan niyo na ako dito. Diyan na nga kayo. Mabilis na naglakad si Judy palayo. Kaya wala kaming nagawa kundi ang habulin siya. May araw pa nang dumating kami. Pero pagpasok namin sa naglalakihang puno sa islang yon, ay bigla na lang nagdilim ang paligid. Taimtim na lang akong nanalangin na sana walang mangyaring masama sa amin. Habang naglalakad kami, bigla kaming napahinto nang makarinig kami ng kakaibang tunog. Ano yun? Hindi ko rin alam. Pero Diyos ko naman, parang nakakakilabot. Parang dun nanggagaling ang boses na yon. At tara, puntahan natin para may kasama tayo. Hoy! Teka lang! Ay naku, ang tigas ang ulo ng babaeng to. Nakakainis. Nagtatago kami sa likod ng isang malaking punong kahoy. Sabay dahan-dahang sumilip. Madilim at malamig ang paligid. Nanlaki ang mga mata namin nang makita namin ang kakaibang nilalang sa aming harapan. Matangkad, may mahabang balbas at hindi siya isang tao. Nagsasagawa ito ng ritual sa harap ng isang walang buhay na katawan. Diyos ko, isang aswang ang nilalang na yan. Teka, hindi siya tao eh. Tignan niyo nga yung itsura niya oh. Para siyang... Teka, para siyang halimaw. Diyos ko girl! Hindi ko ba itong nararamdaman ko ha? Parang may kakaiba sa paligid eh. Ano ba yan? Gusto ko na lang umuwi. Shh! Manahimik kayo ha. Tingnan nyo, may ginagawa siya
Cherry, bilisan mo kasi tumakbo. Ayan, magtika na ako masubsob. Ang short ko, teka lang. Bastos ka namang mabaita ka. Huwag mo nang isuot ang shorts mo. Malapit na ang halimaw. Hubarin mo na lang yan, Jerry. Bilis! Dahil nahubaran si Jerry ng shorts, tumambad ang kanyang makukulay na underwear. Itataas pa niya sana yon kaya lang wala siyang choice kundi ang hubarin ng shorts niya para makatakbo ng mabilis. Napansin ko ang brief ng kaibigan ko na rainbow ang disenyo. Gusto ko mang matawa, pero dahil sa takot, mas binilisan ko na lang ang pagtakbo. Habang tumatakbo kami, napapansin naming malapit na sa amin ang halimaw. Pagod na kami at tagaktak ng pawis sa aming mga noo. May kasamang tunog ang bawat yapak ng aswang. Kailangan natin makahanap ng matataguan. Teka, baka may kuweba tayong makita. Doon tayo magtatago. Kahit ano pwede nating pagtaguan. May dala akong garlic powder. Isasabay ko sa paligid para hindi tayo maaamoy ng aswang na yon. Dito sa kaliwa. Para may lumang kubo. Teka lang, paunahin niyo ako at wala ako sa lawal. Pumasok kaming apat sa isang lumang kubo na halos giba na rin. Mabilis na isinaboy ni Ate Jenny ang garlic powder na dala niya. Hingal na hingal kaming lahat, habang si Jerry, pawisan, walang shorts, kaya tinakpan nito ng kamay ang gitna nito na ikinailing at tawa ko. Makalipas ang ilang sandali ay tumahimik na ang paligid. Okay. Mga te, magche-check ako ha. Buhay tayo ha. Check. Kumpleto pa ba ang kaluluwa natin? Feeling ko, kalahati na lang yung akin eh. Ay naku, ewan ko kung buo pa ba yung kaluluwa ko. At ang dignidad ko. Ay naku, mahabaging Diyos. Ayun, naiwan sa guba at kasama ng short ko. Psst, ano ba? Manahimik ka nga muna. Baka nasa paligid lang yung halimoy. Pakita pa tayo dahil sa ingay mo. Hindi ko na siya makita, pero parang may anino sa malayo. Kaya dito na lang muna tayo. Anong klaseng nilalang yun? May binigkas siyang parang ibang salita. Para siyang nasa sinaunang panahon. Nakakatakot. Hoy girl, kung hindi pa tayo makalabas dito ng buhay, magsulat na tayo ng bilin sa mga mahal natin sa buhay. Tay, ngayon pa lang, sasabihin ko sa pamilya ko na mahal ko sila. Tsaka, ipapasauli ko na yung library card ko sa barangay. Overdue na kasi yun eh. Ano ba, hindi tayo pwedeng manatili dito na matagal. Baka makita rin tayo ng halimaw na yun eh. Alam mo, kailangan natin gumawa ng plano para makaalis dito. Tama si Clarence. Tsaka, baka hindi lang yan ang nilalang sa lugar na to. Pwedeng may iba pa. Kailangan yung talasan ng pakiramdam ninyo.
Teka, naliligaw tayo. Mukhang ayaw talaga tayong paalisin sa lugar na to. Ano ba yan? Kasalanan mo tong babae ka eh. Kung hindi nagbulabog ang halimaw na yon, o edi sana makakauwi tayo ng ligtas. Aba naman, bakit ako lang ba ang sumigaw ha? Hindi ba't sumigaw ka rin? Oh, pero ikaw ang humira sa amin papunta sa halimaw na yon. May balat ka ba sa puwet ha? Ang malas mong kasama eh. Ikaw ang malas kasi bakla ka, ha? Teka, sandali nga lang. Huwag na kayo mag-ahoy dalawa. Wala na magagawa ang sagutan ninyo. Nangyari ning dapat mangyari. Mas mabuti pa, maghanap na muna tayo ng matutuluyan natin. Tama si Clarence. Hindi na tayo susundan ng halimaw na yon. Naglagay ako ng garlic powder kanina sa dinadaanan natin habang tumatakbo tayo. Salamat, Ate Jenny. Ligtas pa tayo sa ngayon. Maghanap na tayo ng mapapagpahinga natin. Oo nga, mas mabuti pa nga. Muli kaming naglakad. Pagod na ako ng mga panahong yun. Alam kong ganun din ang nararamdaman ng mga kasamahan ko. Pero hindi kami tumigil. Hanggang sa nakasalubong namin ang isang ginang. Nabuhayan kami ng pag-asa ng mga panahong yun. Mabilis namin siyang nilapitan. Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Magandang araw naman sa inyo. Anong ginagawa niyo sa lugar na to? Ay, kasi ho, parang naliligaw ho kami. Hindi dapat kayo nandito. Delikado. Anong ibig niyo kong sabihin? Hindi na ba kami makakauwi sa amin? Pwedeng mangyari yon. Walang taong pumupunta dito. Pero kayo, nangahas kayong pumasok sa liblib na islang ito. Wala naman hong nagsabing bawal kaming pumunta dito eh. Tsaka, ikaw ho, bakit ka nandito? Ako ang nagbabantay sa lugar na to. Matutulungan niyo ba kaming makalabas sa isang ito? Ay, pasensya na kayo. Pero hindi ko kayo matutulungang makalabas ng isla. Kailangan ninyong matalo ang halimaw bago kayo makalabas sa islang ito. Pwede ba ho kaming makituloy muna sa inyo? Pwede naman. Tawagin niyo na lang akong Aling Marie Chris. Hello po, Aling Mary Chris. Ako ho si Jerry. At ito naman ho yung kaibigan ko si Clarence. Yung dalawang babaeng yan, mga turista, sina Jenny tsaka Judy. O siya, tayo na. Bago pa kumalat ang dilim sa paligid. Noong mga panahong yun, nakituloy nga muna kami sa bahay ni Aling Marie Chris. Hindi ganong kalaki ang tinitirahan niya, ngunit labis-labis kaming nagpapasalamat sa kabutihang loob niya sa pagpapatuloy sa amin. Kinabukasan, habang nasa hapag, kinausap kami ni Aling Marie Chris tungkol sa misteryosong islang yon. Mga anak, ang lugar na ito ay napaliligiran ng proteksyon. Kaya hanggat maaari huwag kayong lalayo sa bahay ko. Maraming masasamang halimaw sa islang ito. Salamat ho, Aling Mary Chris, ha? Napansin ko hong parang wala kayong kahoy. Pwede ho ba kaming mangahoy? Hindi naman po kami lalayo. Mas mabuti pa nga. Aalis na muna ako, ha? Walang aswang ang makakapasok dito, kaya huwag kayong lalayo. Sige ho, Aling Marie Chris. Mag-iingat ho kayo. Nang makaalis si Aling Marie Chris, tumayo ako para kunin ang itak na gagamitin sa pangangahoy. Tumayo rin si Jerry, kaya mariin ko siyang tinignan. O ano? Tasama ka ba sa akin, Jerry? Oo, no. Naku, ayoko magpaiwan dito. Baka malasin lang ako kasama yung mga babaitang yan. Hoy, bakla ka? Ako bang pinaparinggan mo? Umayos ka ha, baka upakan kita. O bakit affected ka? Ikaw lang naman ang nagdala sa amin sa kabahamakang ito eh. Ako pa talaga? Hindi ko kasalanang mukha kang pera. Uy, ano ba kayo? Para kayong mga bata nag-aaway dyan. Tigil-tigilan nyo na nga yung kasisisi ninyo. Imbis na mag-isip kayo ng plano kung paano natin lalabanan ng halimaw na yun. Ang ginawa nyo, puro away lang. Tama si Clarence. Kailangan natin gumawa ng plano.
Huwag na tayo magsisihan at walang magandang maidudulot yun sa atin. Alis na ako. Kailangan kong mangahoy. Hindi tayo bisita para tumunganga lang, ha? Samahan na kita, Clarence. Maghahanap din ako ng mga halamang gamot dito. Baka may makita ako. Ay, ito ko mas mabuti pa nga. Tayo na. Hoy, teka lang. Sama ako sabi eh. Ayoko magpaiwan dito kasamang babaitang yan, no? Sasama din ako, Ate Jenny. Ayoko mag-isa dito. Kung gusto niyo sumama, bilisan niyo na. Kapag nagbangayan pa kayong dalawa, ipapalapa namin kayo sa halimaw. Sige kayo. Hoy, Clarence naman ang harsh mo. Hindi ko na sila pinakinggan pa. Bumaba na ako ng bahay at kumuha ng 2 sako. Bit-bit ko ang itak na gagamitin ko sa pamumutol ng kahoy. Habang naglalakad, nagsisimula na akong mamulot at mamutol ng panggatong. Habang si Ate Jenny naman ay naghahanap ng mga halamang gamot na pwede namin gawing pangontra sa aswang. Sina Judy at Jerry ay walang ginawa kundi sumunod sa amin ni Ate Jenny. Ilang sandali pa ay nagsimula ng magbangayan ang dalawa. Hindi pa man kami nakakalayo, nagsimula na ang ingay sa likuran namin. Panay reklamo ni Jerry habang naglalakad sa masukal na daan. Para itong modelo kung lumakad. Ay, Diyos ko. Ba't mo kasi ako pumayag na maging tourist guide ng babaitang to? Ang daming lamok dito eh. Ang init pa. Hindi na to bagay sa maganda kong balat. Ay nako, Jerry. Tourist guide ka, di ba? Hindi ka naman modelo. Umayos ka nga. Ang arte. Tourist guide nga. Pero hindi naman ito ang pangarap ko, no? Gusto ko may tent, may ilaw, may pagkain. At hindi yung ganito, Judy. Dito parang sinundo na tayo ng kanto eh. Di bumalik ka kung ayaw mo ng ganitong setup. Kanina pa ako naiinis sa karereklamo mo, ha? Para kang bata. Hala ka, girl? Ako ba talagang parang bata? Ikaw ba parang bata? Dahil sa katigasan ng ulo mo, no? Dapat itatak mo dyan sa utak mo. Nakasalanan mo kung bakit tayo napadpad dito. Aba! Hindi ko na talaga kaya yung bibig mo, ha? Sumusobra ka na. Uy, girl. Hindi mo kayang tapatan, no? May ganda ka nga, oo. Pero yung ugali mo, amoy langka. Mweh! Ay, mas masahol pang ugali mo. Akala mo kung sino ka. Pero ang totoo, ikaw ang may mabahong ugali sa ating dalawa. Talaga lang ah. O hindi ba nga matigas yung ulo mo? Mahilig ka kamo sa adventure? O ano na pala natin, be? Magkandaligaw-ligaw tayong lahat. Dahil sa iyan. Ay wow ha! Kasalanan ko lahat to? Hindi ba taga rito ka? Dapat alam mong pasikot-sikot dito dahil tourist guide ka. Wala ka palang silbi eh. Halos magkapalit na ng mukha sina Jerry at Judy. Parehong nagngingit-ngit at naiinis sa isa't isa. Parang anumang sandali, magsasabunutan na sila. Ramdam na ramdam ko ng tensyon sa kanilang dalawa. Si Ate Jenny, tahimik at napapabuntong hininga na lang habang pinipitas ang halamang mukhang herba buena. Noong mga panahong yun, hindi ko na mapigilan pa ang inis ko sa dalawa, kaya malakas akong sumigaw. Ano ba? Tama na nga yung mga bangayan ninyo, pwede ba? Kung ayaw niyong tumulong, bumalik na lang kayo sa bahay ni Aling Mary Chris. Nakakabingin na kayo eh. Paano ba naman kasi? Itong si Judy eh. Masyadong pakilamera. Bakit hindi niya bantayan ang sarili niya? Ang arte-arte mo kasi. Feeling ka kasi eh. Ayaw niyo ba talagang tumigil? Parehong tumigil sa pagsasalita ang dalawa. Pero halatang hindi pa tapos ang init ng ulo nila sa isa't isa. Dahil sa inis ko, hinila ko si Ate Jenny palayo sa dalawa. Malalaking hakbang na ginawa ko. Ayokong mahabol nila kami. Gusto kong matuto sila ng leksyon. Kahit panay ang sigaw ni na Jerry at Judy, hindi namin sila pinakinggan hanggang sa medyo makalayo kami. Ate, bilisan mo na. Sayang na ang oras natin sa dalawang yan eh.
Mamaya makatawag pa sila ng halimaw dahil sa ingay nila. Oo nga, Clarence. Kung nag-isip na lang sana sila ng solusyon sa problema natin, ay di nakatulong pa sila. Sinasayang lang nilang oras eh. Wala na nga silang ginagawa, parang panipa ang away nila. Buisit talaga. Clarence, mukhang malayo na yata tayo sa bahay ni Aling Marie Grace. Hindi na tayo kayang protektahan ng pangontra niya laban sa halimaw. O, pupunuin ko lang tong sako ng panggatong Ate Jenny. Pagkatapos niya to, babalik na tayo sa bahay. Mas mabuti pa nga. Masama kasi ang pakiramdam ko sa lugar na to eh. Mabi- para lang magulat sa nakita. Diyos ko, isang halimaw. Kakaibang aswang ang isang yan. Kuya Ate, huwag kang magpanik. Relax ka lang. Kakayanin nating labanan ng halimaw na yan. Nakakatakot ang isang ito. Pero hindi tayo magpapatalo. May dala akong pangontra sa mga aswang. Lalabanan natin siya. Igagamitin ko lang naman ang itak na hawak ko para matalo ang aswang na yan. Handa ka na ba makipaglaban, Clarence? Handa na ako, Ate. Biglang sumugod ang aswang sa amin ni Ate Jenny. Dahil sa nagulat kami sa pag-atake niya, nagkahiwalay kami ni Ate Jenny. Nasa kanang bahagi siya, samantalang nasa kaliwa naman ako. Pulang-pula ang mga mata ng halimaw. Parang matagal itong hindi nakakain at akong nakita niyang masarap na putahe. Mabilis niya akong sinugod gamit ang kanyang matatalas na kuko. Panyay naman ang iwas ko gamit ang itak na hawak ko. Iwasan mo lang siya hanggat maaari, Clarence. Umatras ka at papuntahin mo siya sa likuran ng malalaking puno. Iikot mo siya dun. Sige ate, gagawin ko yan. Pali ka halimaw. Tundan mo ako! Kailangan ko ng sapat na oras para paghaluin ang mga halamang gamot na meron ako. Kaya, labanan mo siya hanggat maaari. Ako na ang bahala sa halimaw na to. Nagpahabol ako sa halimaw para makalayo siya kay Ate Jenny at para na rin magawa niya ang kanyang plano. Umikot-ikot ako sa punong kahoy, gaya ng kanyang bilin. Panay ang atake nito sa akin habang paikot-ikot kami. Hindi nagtagal, napansin kong unti-unti na itong nahihilo. Pero maging ako ay nahihilo rin. Umiikot na rin ang paningin ko, ngunit panay ang sunggab ng halimaw sa akin. Kaya pinilit kong umiwas, gamit ang itak at ang lahat ng lakas ko. Hanggang sa hingal na ako, ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Sige lang! Halika! Isa pa! Iikot pa tayo! Hindi mo ako basta-basta mahuhuli! Clarence, kaunting ikot na lang. Huwag kang susuko. Malapit na ako matapos sa ginagawa ko. Ate, parang nahihilo na rin ako. Hindi ko alam kung nasan ang kaliwat kanan ko. Kaya mo yan! Lakasan mo loob mo, Clarence! Nakailang ikot na rin kayo, di ba? Konti na lang talaga. Ayun na naman siya! Ang bilis niya ate! Umiwas ka! Tumalong ka sa kanan! Ngayon na! Ah! Dahil sa pagod at hilo, hindi ko na nakikita ang dinaraanan ko. Hanggang sa napatid ako sa ugat ng puno. Sa isang iglap, nasa harapan ko na ang halimaw. Mabilis niyang iniabot ang leeg ko gamit ang matutugis nitong kuko. Sobrang higpit ng hawak nito. Halos mapugto ang hininga ko. Nanlilisik ang pulang mga mata nito habang nakatingin sa akin.
Parang wala na itong ibang gustong gawin. Kung hindi Kitlin ang buhay ko. Malakas akong napasigaw at nagpumiglas para makatakas sa hawak nito. Ate! Tulog! Bitiwan mo siya, halimaw! Ate, mag-ingat ka! Iniligtas kita, Clarence. Akong bahala sa'yo. Papakainin ko ng halamang gamot ang halimaw na yan. Mabilis ang paggalaw ni Ate Jenny. Sinabuyan niya ang halimaw ng pinaghalong halamang gamot na ginawa niya. Napasigaw ng ubod lakas ang aswang. Para bang niluluto mula sa loob ang laman nito nang dahil sa halamang gamot na isinaboy dito. Nanginig ang katawan ng halimaw. Namilipit sa sakit at sa harapan namin ni Ate Jenny, unti-unti itong nasunog. Nabitiwan niya ako, kaya napasalampak ako sa lupa. Nang tuluyan itong masunog, tumalsik ang abo nito sa paligid, kasabay ng matinis nitong sigaw. Grabe, yung akala ko, katapusan ko na, Ate Jenny. Anong akala mo, pababayaan kita? Hindi, no? Grabe ang takot ko kanina sa aswang na yun, ate. Ay, sus! Natakot ka ba talaga? Eh, hindi naman halata ah. Tsaka, mabuti na lang at nakinig ka sa plano ko. Ang galing mo. Eh, ikaw ang magaling na, ate. Naku, kung hindi dahil sa plano mo, baka isa na akong pagkain ng halimaw na yun. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo, no? Uwi na tayo. Baka nag-aalala na sina Jerry at Judy sa ating dalawa. O sige, mabuti na lang talaga. At hindi sila nakasama. Eh baka himatayin lang silang dalawa eh. Sinabi mo pa. Pero sa susunod, sana mas mabait naman na halimaw ang makikita natin. Yung papayag makipag-usap at napapakiusapan. Sana nga merong ganong aswang. Ikaw talaga, Clarence. Akala ko palagi kang seryoso. Marunong ka rin pala magbiro. Oo naman, no? Eh, tsaka depende rin sa kausap ko yung mood ko eh. Mhm.
May sasabihin ho sana kami sa inyo eh. Aalis kayo? Oho, Aling Marie Chris, aalis na kami. Gusto na namin makauwi eh. Sino ang may sabing pwede na kayo makaalis sa lugar na to? Aalis na ho kami. Sa ayaw mo man na sa gusto ninyo. Matapang ka, Clarence. Papayagan ko naman kayo makaalis sa isang kondisyon. At anong kondisyon nyo, Aling Mary Chris? Alam kong nakita niyo ang ginawa ko kagabi. Gusto kong maiwan ka sa islang ito, Clarence. Hayaan kong makaalis sa mga kaibigan mo. Payag ka ba? Uy, hindi ako papayag sa gusto mo, no? Kasama ako sa aalis sa islang ito. Anong kailangan mo kay Clarence? Nagulat ako nang biglang sabuyan ni Aling Marie Chris ng itim na powder si Ate Jenny. Napasigaw pa si Jerry sa gulat. Si Judy ay agad na nilapitan ng kaibigan. Bigla siyang tumayo at may binubulong sa hangin. Anong ginagawa mo sa akin? Ate Jenny, ano nangyari? Kinukulam na niya ako. Anong gagawin ko? Hindi mo ba alam na may dugo kang babaylan at aswang, Clarence? Kaya kailangan ko ang dugo mo. Clarence, makinig ka. Kunin mong langis na kulay berde sa loob ng bag ko. Inumin mo yun. Bilisan mo! Kahit na anong gawin ninyo, hindi niyo ako mapipigilan sa gagawin ko. Judy! Jenny! Kailangan niyong ilipat ang konsentrasyon ni Aling Mary Chris sa inyong dalawa. Lakasan niyo ang loob niyo. Kailangan niyong mabasag ang boteng may berdeng likido na nasa kanyang harapan para mailigtas natin si Ate Jenny. Sige, kura ako dyan. Boy girl, ready ka na ba? Sana lang magtagumpay tayo dahil kung hindi, masasabi ko na talaga malas kang babae ka. Pwede bang huwag mo muna akong umpisan? Nahihirapan na si Ate Jenny. Bilisan na natin. Mabilis na gumalaw sina Jerry at Judy. Ilang segundo lang ay nasa likuran na sila ng mangkukulam. Akmang lalapit ang dalawa nang bigla silang mamilipit sa sakit ng tiyan. Nagulat ako sa kayang gawin ni Aling Marie Chris. Hawak niya pa rin si Ate Jenny. Biglang may nabuhay sa loob ko na kung ano dahil sa nararamdaman kong galit. Malakas akong umatungal. Tumaas ang kuko ko sa kamay. Naramdaman ko rin tila lumabas ang pangil ko. Magaling! Lumalabas na ang pagiging aswang mo. Pero hindi ka pa tuluyang magiging aswang dahil hindi ka pa handa. Bitiwan mo sila! Kung gusto mo silang mabuhay, sumama ka sa akin. Huwag kang papayag. Tulong! Tulungan mo kami! Clarence! Ano nangyayari sa'yo? Teka, ang mga mata mo, nagiging kulay pula? At saka yung mga kuko mo, bakit mahaba? Clarence, huwag ka matakot. Labanan mo si Aling Marie Chris gamit ang pagiging kalahating aswang mo. Magaling! Lumalabas na talaga ang pagiging kalahating aswang mo. Makukuha din kita. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa katawan ko. Pero gagamitin ko to para labanan ka. Clarence, please, tulungan mo naman kami. Hindi na talaga namin kaya. Tulungan mo kami! Clarence, lumaban ka! Labanan mo siya! Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ko si Aling Marie Chris. Nakikita kong nahihirapan na sina Jerry at Judy, maging si Ate Jenny. Kaya ngayon, mas nangibabaw ang galit ko sa masamang mangkukulam at gusto ko ring iligtas ang mga kaibigan ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang tinitingnan ko si Ate Jenny na halos mawalan na ng malay. May humahatak sa akin mula sa aking kaloob-looban. Isang bagay na pilit kong kinikilala.
Nararamdaman ko ng pagiging kalahating aswang ko. Para sa akin, ay isa nga akong kakaibang nilalang. Mariin kong tiningnan si Aling Marie Chris. Itiwan mo sinasabi! Labanan mo ko kung gusto mo silang iligtas. Sinugod ko ang ginang gamit ang matatalim kong kuko. Umilag si Aling Marie Chris pero natamaan ko ang braso niya. Malakas siyang napasigaw. Galit na galit niya akong tiningnan. Pero nagulat ako nang malakas siyang tumawa. Ganyan nga, Clarence. Ilabas mo pa ang galit mo. Yakapin mo ang pagiging aswang mo. Ha! Kahit na isa akong aswang, hindi mo ako kayang kontrolin. Hindi ko gagamitin ang pagiging aswang ko sa kasamaan. Tumigil ka! Kailangan mo magpasakop sa akin. Kailangan ko ang kakaiba mong dugo. Tignan mo nga. Kahit umaga, kaya mo magbagong anyo. Kakaiba ka! Wala akong pakialam. Kung kakaiba man ako nilalang, isiguraduhin kong hindi ako magiging masama. Nag-iba ang aura ni Aling Marie Chris. Naging itim ang mga mata niya at biglang lumakas ang hangin sa paligid. Nagsimula siyang bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Muling sumigaw sina Jerry at Judy sa sakit. Hindi ko kayang panoorin silang nahihirapan. Kaya sinugod ko siya. Malakas ko siyang sinipa sa sikmura. Kaya napahandusay siya sa lupa habang namimilipit sa sakit. Clarence, ang halamang damot. Sige, kukunin ko na ate. Bilisan mo! Pero bago akong makagalaw, biglang tumayo si Aling Marie Chris at sa isang malakas na hampas gamit ang isang kahoy ang tumama sa aking braso. Malakas akong napasigaw sa sakit. Muntikan pa akong mapasubsob, mabuti na lang at nakontrol ko ang sarili. Nagulat pa ako nang makita kong unti-unting gumaling ang sugat ko. Habang nakatutok ako kay Aling Marie Chris, nakita ko si Ate Jenny na gumagapang papalapit sa isang supot. Mabilis niyang pinuksan yon at kinuha ang halamang gamot na ginawa niya. Nakita kong isang kulay berdeng pulbos yon. Hindi kayo mananalo. Kahit ilang buhay pang mawala, babalik ang lakas ng tribo ng katutubong aswang. Walang yaka. Magsasakripisyo ka ng tao para sa kapangyarihan? Para sa inyong tribo? Kabaliwan yung ginagawa mo. Hindi ako baliw! Aling Marie Chris, dapat na batigil ang kasamaan mo! Ate Jenny! Biglang sumigaw si Ate Jenny. Sa kanya isinaboy ang halamang gamot kay Aling Marie Chris. Tumama ito sa muka at dibdib niya. Napaatras ang ginang. Sumisigaw habang tila nasusunog ang balat nito. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit habang nakatingin sa amin. Anong ginawa mo? Gawa yan sa pinaghalong dahon ng anahaw, balat ng banaba at ugat ng kamangyan. Panlaban sa tulad mong gumagamit ng itim na mahika. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng matalo. Tigilan mo na yung kahibangan mo! Aling Marie Chris! Hindi ako titigil kahit ikamatay ko pa. Habang humihiyaw si Aling Marie Chris sa sakit, sinamantala kong pagkakataong yun. Tumalon ako at itinulak siya palayo kay Ate Jenny. Nang bumagsak siya sa lupa, unti-unting nawawala ang enerhiyang bumalot sa kanya. Unti-unting bumabalik sa normal ang paghinga ko, habang ang mga kuko ko'y bumabalik na rin sa normal. Nagkatinginan kami ni Ate Jenny at napangiti sa isa't isa. Sina Jerry at Judy naman ay tinulungan ko sa pagtayo. Nagsisigaw pa rin si Aling Marie Chris. Akmang susugurin ko ulit siya,
nang biglang lumitaw ang itim na usok. Nagulat pa kami nang bigla na lang dumilim kahit hindi pa man gabi. Sana bangungot lang ang lahat ng to. Gusto ko na lang umuwi. Oo nga, Clarence. Kailan ba tayo makakaalis dito? Kapag nagtagal pa tayo, siguradong matitegi na tayo dito. Tatagan natin ang ating mga loob. Kapag naging mahina tayo, mamamatay tayo dito. Kailangan ko ang lakas ninyo. Sama-sama tayong labanan ng mga sasamang nilalang na yon. Huwag kayong mag-alala. Kung kailangan kong ibuwis ang buhay ko, talagang gagawin ko. May ligtas ko lang kayong lahat. Walang magbubuwis ng buhay. Kaya natin silang labanan, maniwala ka lang. Tama ka. Kaya gumawa tayo ng plano para matalo natin sila. Sabay-sabay na tumango mga kasamahan ko. Nagpahinga muna kami bago muling naglakad para maghanap ng matutuluyan. Hindi na kami pwede magtagal sa bahay ni Aling Marie Chris at baka may nilagay siyang patibong doon. Habang naglalakad ay nag-uusap kami ng manggiging plano namin para matalo mga kalaban. Okay, ganito. Kailangan natin ng magandang plano. Dapat may plan A at plan B tayo. Malakas ang kalaban natin. Lalo na yung aswang na yun. Tama si Clarence. Dapat may gawin ng bawat isa sa atin. Sa ngayon, mas damihan muna natin ang paggawa ng mga halamang gamot na pangontra sa mangkukulam at aswang. At isa sa atin ang taga-atake. Ayoko ng taga-atake, ha? Baka naman kasi masira yung ganda ko, no? Ay, naku, Diyos ko, day. Tagabantay lang ang kaya ko. Jerry, seryoso to. Baka pwedeng tumigil ka muna sa kaartehan mo. Naku, Judy, relax ka lang. Lalo lang tayo matatalo kung may stress ka, no? Sa grupong to kasi, ganda lang talaga yung magiging ambag ko.
O ito na, mag-focus na muna tayo. Nakikiusap ako sa inyo. O Ate Jenny, anong gamit ang meron ka pa dyan? Tsaka ano pa bang halamang gamot ang kailangan natin? Meron pa akong iilang halamang gamot dito pero hindi na ito magiging sapat na panlaban natin. Kailangan pa natin itong dagdagan. Ay, bongga. Gusto ko yung mga halamang gamot mo na yan, ha? Parang organic na pampaganda. Oy, Alam nyo, kung hindi natin mapapatumba si Aling Marie Chris, baka maging pagkain tayo ng mga aswang dito. Lalo na yung anak ng pinuno ng tribo ng aswang sa islang to. Ipapalaban niya tayo sa katribo niya. Oo, kaya kailangan natin maging matalino sa ating magiging plano. Clarence, ikaw ang pinakamalapit sa kanya kanina. May napansin ka bang kahinaan niya? Takot siya sa liwanag, di ba? Dahil dumilim muna ang paligid bago siya nagpakita. Yung kinababahala ko lang sa kanya yung bumubuhay siya ng patay. At kaya niyang gawing aswang yun. Tsaka, di ba, takot ang aswang sa asin? asin? Ay, naku, tama-tama. May dala kong asin pampaganda, oh. Baka kamo gusto niyang subukan. Libre ko lang ibibigay sa kanya. Basta tigilan niya na tayo. Hindi ito spa session, Jerry. Diyos ko naman. Magtigil ka nga dyan. Oy, sorry na. Abay, gusto ko lang naman pasahin kayo, no? Kahit na nakakatakot na yung sitwasyon na to. Mamatay tayo nakangiti, hindi ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Kailangan natin magkaisa at maging malakas. Hindi laro ang pupuntahan natin, kundi laban. Alam niyo, mas mabuti pa maglakad na lang tayo. Tignan niyo ang paligid niyo, ah. Baka may makita kayong kubo na pwede nating matuloy. Ay, salamat naman at may nakita tayong tao dito. Matutulungan niya tayo, no? Hindi siya tao, Jerry. Isa siyang aswang. Ano? Aswang na naman! Tingnan ko baka paging Diyos, tulungan niyo ko kami! Hoy, mukhang naliligaw kayo sa islang ito. Tama ba ako? Tama ho kayo. Naliligaw nga kami. Teka, isa kang aswang, hindi ba? Naulaan mo ha. Abay ko sa bagay. Nararamdaman ng isang aswang. Ang kapwa niya aswang. Teka lang, ha? Teka nga lang, sandali. Puro kayo aswang eh. Baka naman nangangain ka ng tao, Lolo. Tingnan ko naman, nakikiusap ako. Huwag na kami, please. Takot na takot ka, no? Lo,
Kainin niyo ang isang yan. Wala namang silbi yan sa amin eh. Uy, manhibig na kayong dalawa. Ay, alam ko kung hindi ka kalaban. Pwede niyo ho ba kaming matulungan? Malakas ang pakiramdam mo ha. Abay kung naghahanap kayo ng matutuluyan. Abay tamang-tama. Sumama kayo sa akin. Clarence, sigurado ka ba sa desisyon mo? Baka kasi kalaban din siya. O tara na, sundan natin siya. Malakas ang pakiramdam kong matutulungan tayo ng matandang yan. Ganito, kung gusto yung manalo sa labanan, kailangan mong matutunan ang pagkontrol sa isip mo, Clarence. May huwag ka mag-alala. Hindi ka magiging isang ganap na aswang. Dahil sa dugong babaylan na nananalampay sa ugat mo, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ang pagkontrol. Pero paano ko naman po malalaman kung kailan lalabas ang pagiging aswang ko? Minsan na tong lumabas kahapon habang nakikipaglaban ako kay Aling Mary Chris. Alam mo, emosyon mo ang magiging susi, iho. Kapag natuto kang kontrolin ang galit, takot, at lungkot mo, makokontrol mo na ang pagiging aswang mo. Hindi ikaw ang susunod sa halimaw dyan sa loob mo. Ganun po ba? Parang ang hirap naman po ata nun, Lolo. Pero gusto ko pong matutunan kung paano ko makontrol ng sarili ko. Ayoko lang masaktan ng mga kaibigan ko. Gusto namin makalabas dito ng buhay. Okay, ganyan dapat, iho. Kailangan mong lakasan ang loob mo. Aba, yan ang unang hakbang. Ang kagustuhan mong protektahan ang mga kaibigan mo at hindi manakit ng iba. Iyan ang kuhong kakaiba ako eh. Pero bakit ako ang kailangan ng aswang na yun? At ng mangkukulam? Dahil lang ba sa dugo kong aswang at babaylan? Ay, alam mo, hindi lang yan, iho eh. Gusto ka nilang kunin. Dahil makakalakad ka sa ilalim ng araw. Kahit na mag-anyong aswang ka. Dahil sa kapangyarihan ng babaylan. Kaya pala gusto nila akong kunin. Tama nga sinabi ng mga magulang kong umampun sa akin. Isa raw akong kakaibang bata. Marami pa akong katanungan sa isipan ko eh. Hindi madaling tanggapin ang lahat ng nalalaman ko, Lolo eh. Pero kung may kakaiba pa po kayong nalalaman, sabihin niyo naman ho sa akin. Ayoko na pong mga pasadilim eh. Basta pagkatapos ng pagsasanay natin, sasabihin ko sa iyong lahat, iho.
Judy, ilagay mo na lang yung mga dahon ng sambong sa pinakuluan kong tubig. Huwag mong hayaang matuyuan. Sige ate, pero parang hindi ko na talaga gusto ang amoy nito ha. Para tayong nasa lumang butika, kakaibang baho. Ay! Huwag kang magreklamo dyan. Tiisin mo na lang ang baho. Malapit na rin tayo matapos. Ay. Tsaka isa pa, mas mabuti ng mabaho kesa mamamatay tayo sa kagat ng aswang. Grabe ka ate. Kinikilabutan ako kapag narinig ang salitang aswang. Mabuti na lang at sa wakas nagkasilbi rin ako. Lahat tayo ay may kayang gawin. Kaya gagawin natin ang lahat ng makakaya natin para labanan ng masasama. Oo, pero grabe no. Si Clarence pala, kalahating aswang at kalahating babaylan pa. Pero hindi siya masama. Alam mong hindi niya gusto yon. Kaya nga tutulungan natin siya eh. Oo ate. Tsaka parang ngayon lang niya nalaman ng tungkol sa pagkatao niya eh. Sana naman maging ayos lang siya. Ipinapanalangin ko ring maging okay na siya. Kaya maghanda tayong lahat at mag-ipon ng lakas. Dahil pwedeng dumating ang kalaban ng hindi natin inaasahan. O, mag-relax ka. Damhin mo lang ang hanging dumadampi sa balat mo iyo. Pero wala ho talaga, Lolo eh. Ano ba, huwag ka magmadali. Abay nagawa mo ng mapalabasan nga yung aswang mo noon eh. Dahil sa galit mo. At kagustuhang mailigtas sa mga kaibigan mo. Eh, sige po. Susubukan ko po ulit, Lolo. Pinilit kong kumalma pero parang hindi ko talaga magawa. Ang lamig ng hangin sa paligid pero mainit ang pakiramdam ko sa loob. Parang may gustong kumawala na hindi ko maintindihan. Oy, iho. Huwag mong isiping ikaw ay isang sisidlan. Huwag mong piliting mapuno ka kaagad. Abay hayaan mo kusang dumaloy ang enerhiya sa katawan mo. Eh, Lolo, parang may kakaiba akong nararamdaman eh. Para bang may gustong kumawala mula sa loob ko. Parang gustong sumabog na, ewan, hindi ko maintindihan. Basta ipagpatuloy mo lang yan po. Damhin mo lang. Ipikit mo ang mga mata mo at pakinggan mo ang pagtibok ng puso mo. Okay.
Okay, Clarence. Kaya mo to. O siya, huwag mong labanan ang sarili mo, Clarence, ha? Buong puso mong tanggapin ang bahaging yan ng pagkatao mo. Teka, parang may kumikirot sa likod ko, Lolo. Mainit. Grabe ang init ang pakiramdam ko, Lolo. Tama lang yan. May huwag ka matakot. Nagsisimula ka na magbago anyo. Huwag mo lalabanan yan. Ilabas mo ang tunay mong anyo. Ramdam kong may kumikiskis sa likod ng balat ko. Para akong niluluto sa sarili kong init. Hanggang sa may naramdaman akong kakaiba. Parang napunit ang katawan ko pero hindi masakit. Nang igilat kong mga mata ko, iba na ang kulay ng paligid. Lalong luminaw ang paningin ko. Tumalas din ang pandinig ko at ang puso ko ay parang tambol sa lakas. Pero alam kong ako pa rin ito. Ako pa rin si Clarence. Ngunit isa na akong ganap na aswang. Hindi katulad nung nakikipaglaban ako kay Aling Maricris na kalahating anyo lang ang nagawa ko. Pero dahil umaga pa, mabilis kong ibinalik ang sarili ko sa pagiging tao. Lolo, nagawa ko. Nagawa ko ipagitangan yung aswang ko. May pinagmamalaki kita po. Napakabilis mong natuto. Abay talaga ngangapo kita. Ay, Apo? Teka, anong ibig niyo sabihin? alam kong magugulat ka pero ikaw ay totoo kong apo. Clarence, apo kita. Ano ho? Pero, paano? Ang ama mo, anak ko siya. Isa siyang magdirigma ng tribong katutubo ng mga aswang. Ngunit umibig siya sa isang babaylan. Ang ina mo, hindi ko sila pinigilan. Hanggang sa ipagbuntis ka at ipanganak sa mundo. Teka, di ang ibig sabihin. Ang tatay ko ang aswang. At ang nanay ko, siya yung babaylan. Oo. At ikaw, ang bunga ng pagmamahalan nila. Pero may mga aswang na sumasalakay doon sa tribo namin. Gusto ko nilang kunin nung sanggol ka pa lamang. Natahimik ako dahil sa sinabi ni Lolo. Parang unti-unting lumilinaw ang lahat sa akin. Ang mga panaginip ko, ang mga pakiramdam kong tila may kulang, na parang may hinahanap ako. At lahat pala ng yon ay konektado sa pagkatao ko. Ang ina mo ang nagligtas sa'yo, Clarence. Ipinagtanggol ka niya. Hanggang sa huling hininga ng buhay niya. Umalis siya sa islang ito. Habang nakikipaglaban ang ama mo sa mga tribong mananakop. Hanggang doon lang ang alam ko. Dahil nagbabalik ang ina mo dito sa isla. Sabay silang pinaslang ng ama mo. Pero, paano kayo nakakasigurado na ako nga po ang apo ninyo? Dahil sa palatandaan mo sa iyong likuran. Teka, yung balat ko sa likod? Kaya pala kakaiba yun. Tama ka. Yan ang marka ng tribo natin na po. Kaya kita nakilala kaagad. Ngayon, oras na para sanayin kita. Maraming salamat, Lolo. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala talaga kayo eh. At ngayon, lahat ng katanungan ko noon, abuti na lang nagkaroon na rin ng kasagutan. Sobrang nagpapasalamat po ako sa nanay ko sa pagliligtas siya sa buhay ko. Kaya ngayon, tatapusin ko na ang kasamaan ng tribong mananakop. Ngayong alam ko na kung sino ako. Ipaghihiganti kong nangyari sa mga magulang ko. Isa akong aswang, pero hindi isang halimaw. Isa akong anak ng madirimbang may layuning ipagtanggol ang mahihina at panatilihin ang balanse sa mundo. Sa tulong ni Lolo Leo at ng mga kaibigan ko, sigurado na
ang tagumpay namin. Tara po, simulan na po natin ang pag-iensayo, Lolo. Gusto ko pang matuto pa. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng umaasa sa akin. Abay, walang dudang anak ka nga ng mga magulang mo. Abay, katulad mo rin sila ng pananaw. O siya, mag-ensayo na tayo. Kahit gabing-gabi na ay hindi pa rin ako tumigil sa pag-iensayo. Gusto kong makamit ang kapayapaan at tagumpay. Kinabukasan, pagsapit ng dilim, ay hindi namin inaasahan ang pagdating ni na Aling Maricris at ng aswang na nagligtas sa ginang. Tumayo si Lolo Leo at tinitigan ang aswang. EJ! Ikaw ang gustong kumuha sa apo ko, ah! Ha! Katulad ka rin ng mga magulang mong masasama! Kailangan ko si Clarence. Kakaiba ang tugo niya. Kaya niya magpalit ng anyo kahit umaga. At gusto kong maging tulad niya. Hindi! Hindi ako papayag sa gusto ninyo! Clarence, kami nang bahala kay Aling Maricris. May mga pangontra na akong laban sa kulam niya. Mag-focus ka sa aswang na yan. Sige, naiintindihan ko. Maraming salamat, Ate Jenny, ha? Tumakbo akong malapit sa may malaking puno. Sumunod sa akin si Mang Ejay. Saglit kaming nagtitigan bago niya ako atakihin gamit ang matatalim niyang kuko. Nag-concentrate ako para maging kalahating aswang. Nang lumabas ang kalahati kong anyo, ay mabilis ko siyang nilabanan. Mabuti na lang at hindi nagbago ang boses ko. Magiging akin ang katawan mo, Clarence! Ano ako? Baliw para pumayag niya sa gusto mo? Wala kang magagawa. Dahil mas malakas ako kesa sa'yo! Pwede kung ganun. Talunin mo muna ako. Matapos ko makuha ang katawan mo, isusunod ko ang mga kaibigan mo! Tama na ang daldal! Maglaban na lang tayo! Hindi mo ako kilala, Clarence. Ang tribo naming mananakop ng mga aswang ang siyang pinakamalakas na tribo! Wala akong pakialam. Dahil lalabanan kita at hindi kita urungan! Kung yan ang gusto mong mangyari, pagbibigyan kita! Kahit kalahating aswang lang ako, kaya-kaya kitang patumbahin. Tumigil ka na sa kayabangan mo ng Clarence! Wala kang magagawa! Labanan mo lang kung halimaw ka. Tapusin na natin to! Tumalon si Mang Ejay sa ere. Nakataas ang matutulis niyang kuko at sa isang iglap ay bumagsak siya sa harapan ko. Napilitan akong umatras pero huli na. Mabilis niya akong tinamaan. Nasugatan ang braso ko at kahit kalahating aswang na ako, ramdam ko pa rin ang sakit. Sinubukan kong atakihin siya mula sa likuran. Ngunit para bang nababasa niyang bawat galaw ko. Mabilis siyang nakaiiwas sa bawat ataking ginagawa ko. Malakas niya akong sinuntok. Tumilapon ako sa puno at halos mawalan na ng malay. Sumusuka ako ng dugo habang nagpipilit akong bumangon. Nanginginig ang tuhod ko at ang paningin ko'y lumalabo na rin. Hindi ako magpapatalo! Sumuko ka na! Hindi! Hindi ko yung gagawin! Habang pilit akong tumatayo, narinig kong malalakas na sigaw ng mga kaibigan ko. Humihingi sila ng tulong sa akin. Napalingon ako at nakita ko si Aling Maricris. Hawak-hawak ang bote ng itim na usok. Kinukulam ang mga kaibigan ko. Umiiyak si Judy habang gumagapang papalayo at gustong tumakas. Dahil sa nasaksihan, ay biglang nagliyab ang kalooban ko. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Tumayo ako kahit nangangatog ang mga tuhod ko. Naramdaman kong may dumaan na malamig na hangin sa likuran ko.
Paglingon ko, si Lolo Leo pala. Nasa itaas ng isang sanga. Inihagis niya sa akin ang isang makintab na punyal na may ukit ng sinaunang simbolo. Nasalo ko ito at nang mahawakan kong punyal, para akong nagkaroon ng panibagong lakas at mabilis na inatake ang halimaw. Paano nakatayo ka ba? Nagulat ka ba? Para to sa mga kaibigan ko! Para sa sarili ko! At para tapusin ang kasamaan ninyo! Sa tingin mo ba ay kakayanin mo ko, ha? Magpaalam ka na. Mabilis ko siyang sinugod. Iniwasan ko ang kanyang mga atake. Nagpang-abot kaming dalawa hanggang sa nakakita ko ng butas para saksakin siyang diretso sa kanyang dibdib gamit ang punyal. Napasigaw ang halimaw. Humigpit ang hawak niya sa kamay kong may hawak na punyal, pero mas lalo kong ibinao ng punyal sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa'y hinugot ko yon at lumayo ako sa katawan ng halimaw. Nagliyab ang katawan niya at unti-unti siyang natunaw sa sarili ng dugo. Sa wakas, natapos na rin ang kasamaan mo. Abay, magaling nga po. Pinapatunayan mong isa kang ang anak ng mandirigma. Teka lang. Sila Jerry, Judy at Ate Jenny. Abay, kayang-kaya nila yan na po. Dahil malakas si Jenny. Abay, akalain mong isa siyang albularya. Alam kong makakaya niyang matalo si Mary Chris. Lolo, kahit kayang lumaban ni Ate Jenny, kailangan ko siyang tulungan na matalong mangkukulam. Apo, ang laban mo'y tapos na. Hayaan mong talunin niya ang mangkukulam na yon. Basta magtiwala ka sa kanya. Pero si Aling Mary Chris yun, Loy. Isa siyang malakas na mangkukulam. Oo, alam ko. Kapag hindi niya kayanin ang laban, ay may saka mo siya tutulungan. Isa lang ay sapat ang kaalaman niya para labanan ng malakas na mangkukulam na yun. Magtiwala ka lang, Clarence. Isa sa pinakamahalagang sandata ng isang mandirigma ay ang pananalig sa Diyos. Sige po, pananalig at tiwala, Lolo. Tama ka dyan na po. Habang pinipigilan kong sarili kong tumakbo papunta sa kanila, kitang-kita kong higpit ng labanan sa pagitan ng dalawa. Si Aling Marie Chris ay may hawak na 2 bote. Ang mga matay pumuputi na para bang sinasapian ng masamang espiritu. Habang paikot-ikot ang bote ng itim na langis sa ere, kumukulo at nanginginig sa lakas ng kulam na ginagawa niya. Sina Jerry at Judy ay nakapako sa lupa. Parang may humahawak sa mga paa nila at hindi makagalaw. Nagsisigaw si Judy sa sakit, samantala si Jerry ay tila nawawalan na ng malay. Nakita ko si Ate Jenny na may ginagawang orasyon. Hindi mo sila makukuha, Aling Marie Chris. Gagamitin ko lahat ng kaalaman ko para matalo ka. Huli na, Jenny. Ako ang batas dito. Lahat ng lalaban sa akin, mamamatay. Hindi ako mamamatay, kundi ikaw. Ate Jenny, tulungan mo kami ni Judy! Yan ang epekto ng aking kulam. Hindi yan basta-basta mawawala. Kumanda ka sa aking matanda ka. Hindi kita sasantuhin. Ha! Biglang gumalaw si Ate Jenny. Mabilis, maingat, at parang sanay na sa pakikipaglaban. Inilabas ni Ate Jenny ang isang maliit na bote ng langis mula sa kanyang lalagyan at isang kumpol ng halamang gamot na pinatuyo. Binampian niyang halik ang mga dahon, sabay bulong ng isang orasyon. Nilagyan niya ng langis ang mga dahon. Hindi ako sigurado kung anong salita ang ginagamit niya pero ramdam ko ang lakas mula sa bawat pagbigkas niya ng mga salita. Ilang sandali pa,
Inihagis niya ang pinaghalong langis at dahon kay Aling Maricris. Ha! Tumama yon sa katawan ng mangkukulam. Kasabay ng pagsigaw niya dahil sa sakit na nararamdaman niya. Unti-unti ring lumiyab ang apoy sa katawan niya. Nabitiwan niya ang bote na ginamit niya sa pangkukulam sa mga kaibigan ko. Anong ginawa mo sa akin? Ibinalik ko lang sa'yo ang sakit na pinaramdam mo sa mga kaibigan ko. Nakakagalaw na ako! Judy! Oy, Judy! Ano ba kiramdam mo? Parang naglaho na ang lamig na nararamdaman ko kanina. Ate Jenny, salamat! Hindi pa tapos ang lahat. Hanggang dito na lang ang kasamaan ninyo, Aling Maricris. Paalam. Sinimula ni Ate Jenny ang huling bahagi ng kanyang orasyon. Sabay saboy na natitirang langis sa katawan ng mangkukulam. Sa isang matinding sigaw, napaluhod si Aling Maricris habang sinisilaban ang kanyang katawan ng maputing apoy. Nagsimulang matunaw ang katawan niya, tulad ng nangyari sa halimaw na napatay ko. Walang iniwang bakas kundi abo na lang sa hangin. Sa wakas, malaya na sina Jerry at Judy. At si Ate Jenny tumayo. Hinihingal pero may ngiti sa labi. Mabilis akong tumakbo at tinulungan silang makatayo. Masaya kami dahil sa wakas ay natalo na rin namin ang kasamaan sa islang yon. Kinabukasan, handa na kaming lahat para umalis. Gusto ko mang magpaiwan para samahan si Lolo Leo ay hindi siya pumayag. Mas mabuti raw na mamuhay ako ng normal kasama ang mga tao. At sinabi niya ring sana wala nang mapadpad pa na tao sa islang yon para na rin sa kaligtasan ng lahat. Mamimiss ko kay Lolo Leo. At sana, hindi po ito yung huli nating pagkikita. Binuo niyo ang pagkatao ko kasi. Abay, masaya rin akong nakilala kita po. O siya, sige na. Umalis na kayo habang nasa tamang direksyon pa ang hangin papunta sa pinanggalingan ninyo. Maraming salamat ho, Lolo. Pinapangako kong gagawa ako ng orasyon para wala nang maligaw na tao dito sa isla ninyo. Salamat, Iha. Tatanawin kong malaking utang na loob yun. Pagkatapos magpaalam, sumakay na nga kami sa bangkang demotor. Yon ang huling araw na nakita ko si Lolo Leo. Malungkot man ang paghihiwalay namin, pero alam kong masaya siya na nakilala niya ako at ligtas kasama ng mga taong naging parte na rin ng buhay ko. Isinagawa na nga ni Ate Jenny ang orasyon para protektahan ang islang tahanan ng tribo ng katutubong aswang. Kinabukasan, tila ba nag-iba na ang ihip ng hangin para sa amin. Hindi na kasing bigat ng dati ang mga pakiramdam ko. Kahit may lungkot, may kakaibang gaan din sa puso. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahil ang mga naging kaibigan ko na ay magpapaalam na rin. Oo siya, Jerry, Clarence. Hanggang dito na lang ang pagsasama natin. Salamat sa lahat ha. Uy, salamat din sa inyo, Ate Jenny, ha. Kung hindi mo natalo magkukulam, naku. Di hindi sana tayo makakauwi ngayon. Ikaw din ang nagligtas kina Jerry tsaka kay Judy. Clarence, Jerry. Sorry nga pala sa naging ugali ko. Ang tigas ng ulo ko nun. Parang batong nababad sa suka, maasim at matigas pa rin. Kung hindi talaga sa akin, hindi tayo mapapahamak. Naku, ababuti alam mo ah. Akala ko nga noon ikaw ang panganay sa tribo ng mga aswang eh. Naku, kakikilala mo pa lang. Abay parang gusto mo naman akmal. Hoy, at least ako maganda. Ikaw, kahit multo iiwas sa'yo, no? Ay hala, ganda raw. Siguro, kaya ka iniwan ng mga ex mo, no? Dahil akala nila aswang ka talaga.
Uy, akala ko magkakaayos na kayong dalawa eh. Ay naku, mukhang malabo yata mangyari yun. Nagkatawanan kami dahil sa sinabi ko. Sa wakas, naramdaman kong totoo ang sinasabi nilang masarap sa pakiramdam. Ang may mga totoong kaibigan. Magaan, parang wala kang dalang bagahe na kailangan mong pasanin. O siya, aalis na kami. Judy, tara na at baka magkaitan na naman kayo ni Jerry. Sige na nga. Pero Jerry, tandaan mo, ako pa rin ang pinaka-cute sa ating dalawa. Period. Nakalak na yon ha? Cute na may sungay. Pangas mo rin eh, no? Uy, tama na kayong dalawa. Iingay nyo eh. Magpapaalam na nga lang eh. Bye na, Clarence, Jerry. Ingat kayo palagi ha? O mag-ingat din kayo ha. Pagkaalis nila, nagpunta na kami sa aming bahay para magpahinga. Makalipas ang 1 linggo ay bumalik kami ni Jerry sa pagiging tourist guide. Tahimik na ulit ang buhay namin. Wala nang habulan, wala nang aswang, at wala na rin ang liblib na isla. Pero isang bagay ang malinaw. Naging kakaiba man ang aming karanasan, naging masaya pa rin ako at nabuo ko ang pagkatao ko. Kaya ngayon, mas pinapahalagahan ko ang simpleng buhay. Hindi na rin ako nag-asawa dahil sa takot na maging kagaya ko ang magiging anak ko. Kaya mas minabuti kong maging single na lang habang buhay. Muli, nagpapasalamat ako sa pakikinig ninyo ng aking kwento. Ako si Clarence at ito ang aking kwento.